Hallelujah! Happy New Year po sa inyong lahat. Praise God! Bagong taon, bagong buhay kay Kristo. Tayo na sa taong 2024. Kaya tayo ay pananagumpayin, pasasaganain sa samahan ng ating Panginoon. Amen po. Receive it, kapatid. Ngayon, atin pong basahin ang scripture na pinagkalob sa atin ng Panginoon. Luke chapter 15 verse 11 to 24. Okay, sama-sama po natin basahin. Ang sabi po dito, verse 11, sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may dalawang anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Verse 14, nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon, kaya't siya'y nagsimulang maghirap. Namasukan siya sa isang taga roon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Verse 17, ngunit napag-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay na dito sa gutom. Verse 18, babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama, at dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing at ng sandalyas. Katayan ninyo ang pinakamatabang guya at tayo kumain at magdiwang, sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya'y nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan, at sila nga'y nagdiwang. Praise God! Tayo po ay sama-samang manalangin. Salamat po, Panginoong Jesus, sa pagkakataong ito na kami ay magbulay-bulay ng iyong mga salita. Hayaan po ninyo na ang iyong salita ay patuloy na magdagdag, mag-increase ang aming pong pananampalataya. Kami, Lord, ay mayroong direction sa pamamagitan ng iyong mensahe, Panginoon. Dalangin ko na ang bawat makikinig, bawat manunood ay patuloy na mapagpala mo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng pusong natuturuan, pusong nagpapakumbaba, at pusong nagpapasakop sa inyo. Salamat po. I declare victorious service in Jesus' name. Amen. Praise God. Bagong taon, bagong buhay kay Kristo. Amen po. Marami sa atin, bago pumasok ang bagong taon, sinasabi natin, gusto kong magbago. I want to change. I want new beginning. Alam po ninyo, ang maganda tuwing bagong taon, lagi nating makita na mayroong opportunity at posibilidad sa lahat ng area at sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ito yung pagkakataon natin, kapatid, na magsimulang muli na kasama si Kristo. Okay? Gustuin man natin o hindi, kailangan natin mag-umpisa. Tama po ba? Hallelujah! Ang nakaraan po ay nakaraan. Past is past. Ngayong 2024,
kailangan magkaroon ng realization at motivation that there's a need to change. Mayroong kailangan mabago sa akin, sa aking buhay. Accept, kapatid, that you need a new beginning. And I assure you, there is power to bring the change in us. In you, kapatid. Amen po? Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, sabi niya, the new has come. Sa Tagalog, sabi niya, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, kundi siya ay bago na. Okay? Ngayong 2024, ang buhay natin, iaakma na natin sa kalooban ng Diyos. Sa kagustuhan ng Panginoon. Makakatiyak tayo na ang 2024 tayo ay magtatagumpay. Praise God. So isang panibagong simula ang kailangan ngayong bagong taon. That God must be with us in our lives, in us, through us. Mga minamalong kapatid sa Panginoon, sa ating pagbabagong buhay ngayong 2024, I encourage you, kapatid, na wag kang matakot mag-umpisang muli. Pastor, mahirap magbago eh. Kasi nakasanayan na. Kasi ang hirap gawin, pastor eh. Ang hirap mangako pero gagawin ko na lang eh. Pero sinasabi natin, gusto kong maalis ang pagiging lalakera ko, babaero ko. Gusto kong maalis ang paninigarilyo ko, ang mga bisyo ko, ang pag-iinom ko, pagsusugal ko. Kapapanood ko ng porno. Gusto kong maalis ang pagiging drug addict ko. Gusto kong matanggal ang pagiging mayabang ko. Kapatid, kung ikaw yan, hindi ka lang nag-iisa. Marami pong taong nagsasabi niyan. Pero ang good news, kapatid, mayroon tayong chance. Not only chance, or one more chance, or last chance, pero ang kailangan talaga natin, new beginning. Hallelujah! Praise God! Kung noong nakarang taon sa tingin mo maraming palpak na desisyon kang ginawa, maring pagkakamali, o maybe mayroon kang pinanghihinayangan na hindi mo nagawa. Ito po yung oras o pagkakataon na tayo po ay magmuni-muni upang sa ganoon makita mo ang liwanag o direksyon na gusto ng Diyos sa iyo at sa akin. Excited ka ba, kapatid, na mapakinggan ang mensaheng ito? Isang bagay ang gusto ko pong i-share sa iyo, kapatid. Huwag kang matakot na mag-umpisang muli. Do not fear to start anew, kapatid. Because nothing is impossible with God. And God is able to do the impossible to man. Okay? Kung titignan po natin dun sa Luke chapter 15, 11 to 24 na binasa po natin, ang bunsong anak, buhay pa ang kanyang ama, kinuha niya yung kanyang mana. At napakabait naman ang kanyang ama dahil ibinigay niya ang hinihingi ng kanyang anak. Ganyan din po ang ating Diyos Ama na nasa langit. Kahit tayo makasalanan, pero ibinibigay niya ang lahat ng gusto natin. Okay? Nang makuha na ibinigay na ng kanyang ama ang mana niya, ito'y kanyang ibinenta. Okay? After noon, siya'y umalis. Nagpakasaya. Nilustay niya sa mga bisyo ang lahat ng kayamanan na meron siya. Okay? Siya'y napalayo sa kanyang magulang, siya'y napalayo sa Diyos, siya'y napalayo sa kanyang kuya,
Siya'y napalayo sa kalooban ng Diyos. So nawalan siya ng pag-asa. At ang kanyang buhay ay walang patutunguhan, kundi mari ang kamatayan na lang pwede mangyari sa kanya. Dahil nagugutom na siya. Taggutom na sa kanilang lugar. So hindi po naging maganda ang naging kahinatnan ng kanyang buhay dahil sa kanyang desisyon. To the point na talagang miserable na ang kanyang buhay. But the good news, kapatid, ngayon sa oras na ito, tignan natin ang tatlong mahalagang bagay na nagdulot sa kanya ng panibagong buhay. Okay? Nagkaroon siya ng bagong buhay. Miserable ang kanyang buhay, ang pangit ang kanyang buhay. Putol ang connection sa lahat ng pagpapala. But praise the Lord, ang tatlong bagay na ito na nakita ko sa story na ito ay malaking impact sa buhay natin ngayong 2024. Okay? So, una na nakita ko po dito ay isa sa mahalagang bagay na nagdulot sa kanya ng bagong buhay. Una, dapat nating i-renew ang ating isip. We should renew our mind. Sabi dun sa verse 17, ngunit sabi niya na pag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at sinabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila or trabahador. Grabe po. Na-renew yung kanyang isip. Nagkaroon siya ng realization. Dahil sa hirap na kanyang dinanas, nakapag-isip-isip po siya na bumalik sa kanyang ama. Siya ay nagpakumbabang lumapit sa Diyos. Ganun din sa kanyang ama. Kapatid, I pray that this year, mabago din po ang ating isip. Na hindi lang natin iniisip ang ating pansariling kagustuhan. Ang sinusunod din natin. Kundi, isa sa katuparan din po natin ang kalooban ng Panginoon. Okay? Ang sabi ng Romans chapter 12 verse 2, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern, mawari natin, what is the will of God, what is good, and what is acceptable and perfect will ng ating Panginoon. Okay? Kaya nga sabi sa Tagalog, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Praise God. The key to not wasting our lives with this kind of success and prosperity, sabi ni Apostol Pablo, is being transformed. Okay? Anong dapat matransform? Ang ating pag-iisip, ang ating puso. Kaya sabi niya, do not be conformed to this world, but be transformed. Kailangan natin baguhin ang ating pag-iisip, mga minamarong kapatid sa Panginoon. Okay? Kasi pag sinabi nating renewing of mind, it is a transformation sa buhay natin. It is a change na nagaganap, nangyayari sa ating buong pagkatao. As you renew your mind, kapatid, you will see the will of God. You will see the plan of God. And you will also understand what God's will is. Yun ang kagandahan, kapatid. Na hindi lang tayo sumasabay dun sa agos ng mundong ito,
na kung anong ginagawa ng karamihan, doon tayo. No. Kundi tinitignan natin kung ano ang gusto at kalooban ng Panginoon sa buhay ko at sa buhay mo. And I believe with all my heart, ang Diyos ay magpapahayag sa iyo, kapatid. Kaya lagi natin tatandaan, ang kaaway ay pumarito, pumatay, mangwasak at manira. Pero pumarito ang Diyos para bigyan ka ng bagong buhay, bagong pag-asa, buhay na ganap at kasiyasiya. Amen po? Hallelujah! Kaya nga, kapag binago natin ang ating mga isip, tayo ay lalago. Tayo ay magmamature. Natututo tayong tignan ang mga bagay mula sa salita ng Diyos. At binabago nito ang ating pagtugon sa mga sitwasyon at mga tao sa ating paligid. Malaki pong bagay ito sa atin. Therefore, kapatid, everything that grows produces fruit. Nagbubunga. Okay? Kaya baguhin na natin, kapatid, kung ano yung nilalakaran natin mga nakaraan na hindi naman talaga tayo nagiging effective. So let us renew our minds in Christ, kapatid. Ang sabi ng Apostol Pablo sa aklat ng Philippians chapter 4 verse 8, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Sabi po sa Tagalog, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. So, ang binagong isip, kapatid, ay may bagong buhay. Huwag na natin hintayin, kapatid, na tayo ay maghirap kagaya po ng naranasan ng alibughang anak na ito, yung bunsong anak. Para baguhin natin yung ating mga kaisipan. Kundi habang maaga pa lang, gawin na natin ang kagustuhan ng ating Panginoon. Amen po. Hallelujah. Praise God. Pangalawa po na gustong i-share sa atin ng Panginoon, dapat magkaroon tayo ng bagong pananaw. We should have a new perspective. Okay, nakita natin dito sa kwento na atin pong binasa, nakaranas ng hirap hanggang sa wala nang makain, naghihirap na siya. So, at this point, nagkaroon siya ng bagong pananaw. Hindi lang nabago yung kanyang isip, nabago din po yung kanyang pananaw. Sabi dun sa verse 18, babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa inyo at sa Diyos. Hindi na po karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama. At dahil sa matinding awa, ay patakbong sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa inyo at sa Diyos. Hindi na po karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Grabe. Talagang nabago yung kanyang pananaw sa buhay. Nagkaroon siya ng vision. Same with us. Dumating na ba sa ating buhay na sinasabi natin na ng ganito? Ayaw ko na ng ganitong buhay. Paulit-ulit lang. Sawa na ako sa ganitong buhay. I want change. Kapatid, get out of your comfort zone. Change your perspective. Okay? May malaking bagay na inihanda ng Diyos para sa iyo at para sa akin.
Hindi masama po na magkaroon tayo ng resolution every year. Marami pong gumagawa niyan. Pero kung paulit-ulit na nangyayari yan, kapatid, see the other way. At naniniwala po ako, Jesus is the way, the truth, and the life. Kaya, don't live on your past, kapatid. Have a new beginning. Okay? Sabi ng scripture, okay, people perish without vision. Okay? Sabi ng Isaiah chapter 43 verse 18 and 19, forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Sinasabi sa atin ng Panginoon. Kalimutan na natin ang ating nakaraan. Huwag tayong mag-dwell doon sa ating nakaraan. Tignan natin, may gagawin sa atin ng Diyos na mga dakila, mga bagong bagay na hindi pa natin nararanasan. Hallelujah! Praise God! Have faith, kapatid, na baguhin ang iyong pananaw. Sabi ng Hebrews chapter 12 verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula sa simula hanggang sa katapusan. Focus on the Lord Jesus Christ because He is the author and finisher of our faith. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, fight the good fight of faith. Ipaglaban natin ang ating pananampalataya. Ito po ang maganda, no? Kapag mabuti ang intention mo, susuportahan ka ni Lord sa lahat ng plano at pangarap mo. Kaya ang challenge po sa atin, kahit mahirap, kapatid, lagi nating gawin ang tama. Ang binagong isip, ang binago yung pananaw, alam niyo po, nakikita ang tama. Nakikita ang hinaharap. Hindi niya nakikita yung ngayon lang. Kaya, delight ourselves in the Lord and He will give the desires of our heart. Sa Diyos natin hanapin ang kaligayahan at sa lahat ng bagay, ibibigay sa atin ng Panginoon. Have a new perspective in Christ. Seek Him and obey Him. If you have a vision, kapatid, you have a direction. So vision is a destination. It gives us a sense of direction where you should go, kung saan tayo pupunta. Amen po. Pangatlong bagay na gustong i-share sa atin ng Panginoon. Dapat magkaroon tayo ng bagong puso. Tamang puso ba? Yun ang gusto sa atin ito, turo sa atin ng Panginoon. We should have a new heart. Ang bunsong anak na nilustay ang kanyang pera, naghirap. Kaya dahil sa kanyang sitwasyon na naranasan, kaya nabago yung kanyang mindset, kanyang pag-iisip, nagkaroon siya ng pangitain, ng vision. Pangatlo, makita natin na bago yung kanyang puso. Ganon din po sa atin. Sa ating paglakad, sa ating takbuhin sa taong 2024, hayaan po natin ngayon, simulan natin na bago na yung ating isip, bago na yung ating pananaw, bago na yung puso natin. Pwede ba yun, Pastor? Yes. Okay. Dahil may magandang plano ang Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Nung una, ang lakas ng loob ng anak na ito, bunsong anak, kinuha niya yung kanyang parte, binenta niya. Makikita po natin dito na sa panahon natin ngayon, kawalan ng respeto ang kanyang ginawa sa kanyang magulang. Pero dahil mabait
ang kanyang ama, binigay pa rin sa kanya ang kanyang hinihingi. Ganyan ang ating Panginoong Hesus. Ano man ang ating gusto, binibigay pa rin ng Panginoon. Hindi niya tinitignan kung ikaw ay makasalanan, kundi ikaw ay tinitignan dahil ikaw ay mahal ng Diyos. Ikaw ay tinubos. Ikaw ay pinalaya ng Diyos. Okay, dahil sa kanyang sariling kagustuhan o pansariling kagustuhan niya, magawa niya lang yung kanyang bisyo, talagang pinagsumikatan niyang kunin ito. Ang magandang bagay po dito, nagkaroon siya ng bagong puso. Okay? Siya ay nagpasyang bumalik sa kanyang ama. Siya ay nagrepent, inamin ang kasalanan, at nagpakumbabang lubos sa ating Panginoon at sa kanyang ama. 2 beses niyang inulit, ay 3 beses na inulit sa kwento. Okay? Na sabi niya, hindi na po karapat dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang po ninyo akong alila. Grabe yung kanyang pagpapakumbaba. Talagang nabago ang kanyang puso. Maraming tao binago ng Panginoon. Isa na po ako dyan. Ang dating mayabang na bago ang puso. Ang dating matigas ang puso, matigas ang ulo, na bago. Hindi nagpapatama, hindi nagpapaturo, hindi nagpapasakop sa magulang. Marami pong ganyan. Alam niyo po, minsan hinahayaan ng Diyos na madurog ang puso natin para matuto tayong lumapit sa Kanya. Sabi nga nila, ang pagsisisi ay laging nasa huli. Okay? So Proverbs chapter 4 verse 23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. I pray na ikaw na nakakarinig ng tinig na ito, starting this day, God will renew your heart. Ang sabi ng Ezekiel chapter 36 verse 26 and 27, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Praise God. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Grabe. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng bagong puso at bagong espiritu. Kung tayo ay lalapit sa Panginoon, magpapasakop sa Panginoon, mangyayari po yan. Amen po? Are you willing to pay the price, kapatid? Natanggalin yung pride natin, isuko natin sa Panginoon, isurrender natin sa Panginoon ang mga bagay na ito. Na dati ay masuwayin tayo, hindi tayo masunurin, pero ngayon, sumusunod na tayo. Praise the Lord. Jeremiah chapter 24 verse 7, ang sabi, I will give them a heart to know me, for I am the Lord, and they will be my people, and I will be their God, for they will return to me with their whole heart, buong puso. Kaya kung sa tingin mo, kapatid, mali na yung tinatakbuhan ng buhay mo, huwag kang mag-atubili na mag-U-turn pabalik sa ating Panginoon. God is concerned to you, kapatid. Ayaw kanyang mapahamak. Ayaw kanyang mahirapan. Hallelujah. Kaya nga po, bilang pangwawakas, mga minamahal, ang susi para tayo magtagumpay ngayong 2024
para malakaran natin ang bagong buhay kay Kristo is to put God first in everything you do. Unahin natin ang Panginoon sa lahat ng ating gagawin. Pray for it. Thank for it. How great the Lord is. Okay? Learn to walk with Jesus. Papaano? How? Read, study, meditate God's Word, kapatid. Yan ang ginawa ni Joshua para siya ay makapasok sa lupang ipinangako ng ating Panginoon sa kanilang mga ninuno. Joshua chapter 1 verse 8. Dinidili-dili niya ang kautusan araw at gabi. Then, siya ay guminhawa at nagtagumpay. When you walk with Jesus, this is God's will, kapatid. When you walk in God's will, this is the way for you to be prosperous and have good success. Amen po? Ito ang ginawa ni Joshua. Remain in the presence of God. Live a new life with Christ, in Christ. Huwag ka nang bumalik dun sa dati, kapatid. May bagong buhay ka na kay Kristo. Manatili ka sa Kanya hanggang sa ikaw ay mamunga. Disiplinahan mo yung sarili mo. No turning back. No reserve. Never give up. Never retreat, kapatid. Surrender your life to Jesus. God can change you, kapatid. Kaya kang baguhin ng Panginoon if you are willing and obedient to Him. We need to change, kapatid. Ibig sabihin, kailangan mong magbago. Kailangan ko May motivation Kailangan kong magbago Para sa aking pamilya, para sa aking sarili, para sa Panginoon. Kapatid, ang kailangan natin ngayong 2024, huwag na natin babalikan ang nakaraan. New beginning, new life in Christ. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Kayo po ay sama-samang manalangin na. Mag-declare po ako ng pagpapala sa inyo pong mga buhay. Hallelujah, hallelujah. Oh, Heavenly Father, I pray, create in us a clean heart, O God, and renew our spirit within us. Hallelujah. Restore us, Lord. Revive us once again, Lord, in the name of Jesus. Hallelujah. Forgive us, O God, sa lahat ng aming kalikuan, kamalian, kasalanan na nagawa, in the name of Jesus. And give us a new, fresh start this 2024, Lord. Hallelujah. As we face this year with perseverance, persistence, patience, help us, Lord, to walk by faith and not by sight. Hallelujah. Heavenly Father, as we humble ourselves before you, we surrender everything to you. Our life, our family, our business, our career, our job, our church, and all that we have, Lord, ay patuloy po namin ini-entrust sa inyo. In the name of Jesus. O God, we commit our life to you. We commit everything to you as we put our trust in you, Father. Hallelujah. Be with us this year, Lord, 2024. Salamat po. Kami ay magtatagumpay. Kami ay mananagana sa pangalan ni Jesus. Kami malakas. Kami masigla. Kami asin at ilaw sa mundong ito. Use us as a vessel of your word. And use us, Lord, as a blessing to many. This is our prayer. We give you praise. We give you glory. We give you honor. Hallelujah. Amen.